Yes, yes, yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na yung bell. Para updated ka sa ating mga video, i-bell all nyo po para makatanggap kayo ng notification every day. Matapos takutin ng mga vloggers na ikukulong, Abante at Paduano sa pool kay Manong Ted. Nako, eto ho yung mga usapin na dapat nating malaman. Bakit? Nako, Manong Ted, ikaw nang bahala magpaliwanag ha. At sa pool din sa video, nagsalita na itong si... kilala niyo ho ba yung dating naging leader? Ito ho ay isang... kilala pagdating sa mga kasundaluhan na nagbigay ng boses, nagbigay ng kilos para pababain kung sino yung dapat pababain noon. Ang sabi na dito, signature drive for Duterte return not pro Duterte or anti-Marcos. So meron siyang gitna dito. Hindi lang natin alam kung ano yung yung pinaka gusto niya mangyari. Alamin natin sa mga susunod na pag-uusap. At ito, Atty. Panelo hinamon si Amy na maghain ng impeachment campaign. Nako po, eto na. Ito ang hamon. Kung talagang meron kayong hindi pagkakaintindihan ng iyong kapatid at talagang naniniwala ka na mali yung ginawa, ayan ang hamon sa iyo. Kailangan mong mapanindigan yan dahil kung hindi anak ng bugi, anong mangyayari? Ang tingin pa rin sa'yo ng ating kababayan, alam mo na, di ba? Ito, ipasok na natin to kay Manong Ted. Manong, balita mo sa amin. Kung ikaw ay balat sibuyas, dapat hindi ka na maging politiko sa Pilipinas. Ito ang naging reaksyon ng taong bayan sa naging pahayag ng veteran broadcaster at radio DJ na si Ted Filon sa kanyang programa sa 105.9 True FM, kung saan tila pinahagingan nito ang mga politikong tila balat sibuyas o konting puna lamang ng mga Pilipino, tila kaso na raw ang ipinananakot nito. Matatandaang sa naging Tri-Committee ng House of Representatives, tila dumalo ang ilang mga kilalang pro-Duterte supporters at tila tinakot ito ng ilang mga Tri-Committee members na kapag hindi raw nag-apologize, ipapakulong o iko-contempt sila sa Kongreso. Sa naging pahayag ni Ted Filon, tila may pahaging ito sa mga politiko na sana raw ay tila bukas sila sa kritisismo ng publiko at hindi kaso ang ipinanakot sa mga Pilipino. Sa katunayan, nagbigay ng pahayag ang NBI Director na si Jaime Santiago kung saan tiniyak nito na magbabayad raw ang mga taong tila naninira na sa gobyerno at halos hindi na raw tama ang ibinabalita sa publiko. Hati ang reaksyon ng taong bayan sa nasabing balita ng NBI Director dahil tila kung patas raw ang pamahalaan na pagtrato sa mga individual na nagpapahayag lamang ng kanilang saloobin, bakit raw tila pinagtutulungan ang mga pro-Duterte supporters na kamakailan lamang ay napaiyak sa House of Representatives. Panoorin ang buong balita at pahayag ng kilalang TV and radio broadcaster na si Ted Filon kung saan umani ng samot-samot. Alam nyo, ito lang ang isang hindi maganda, no? Pag bulager nila, okay lang. Walang patawag, walang question. Pero pag mga DDS vlogger, nagkamali, laging nagkakamali para sa kanila. Wala namang masama sa freedom of speech, diba? Okay lang sana kung hindi tayo demokratikong bansa. 'Di ba? Nasa batas naman 'yun. At binigay na rin ng Supreme Court yung patungkol doon, no? Meron kang malayang maghayag kung ano may gusto mong sabihin, Unless na lang siguro kung nanakit ka, 'yun pwede kang kasuhan. Pero yung mga ganyang bagay, ikikritik mo, pwede. Wag lang yung masyadong mura, Kasi iba na yung mura. 'Di ba? Ganun lang yung kasimple. Pero yung sasabihin mo, yung nararamdaman mo, pipigilan ka. Bakit? Oo. Hindi na po ba pwede yun? Baka opinion nyo lang yun. No. Ayun lang ang ating masasabi. Tayo ay nag-opinion at reaction lang. Kung masasaktan ko kayo, ano naman ikakaso nyo? 'Di ba?
Hindi naman kayo sinabihan ng bagay-bagay na hindi nyo kayang tanggapin. Pero, maniniwala ako, pag ang taong bayan ang nag-comment dito, ayan, comment kayo dito mga kasama. Baka mamaya hindi nila kayang tanggapin yung mga pandudurobo nila eh. Kampi-kampihan sila eh. Tuloy na mo, Manong. Reaksyon sa mundo ng social media matapos itong sabihin ang mga katagang kung hindi raw kaya ng mga mambabatas ang sumalo ng kritisismo sa publiko, dapat raw ay hindi na sila maglingkod sa gobyerno. Narito't panoorin ng full video. Sabihin na po natin diretso, no? Sa panahong ito, yung mga pro-Duterte vloggers ay iniipit at ginagamit ng gobyerno ang resources ng Estado para sila ipitin. Kung nasa gobyerno ka, tanggapin mo ang katotohanan na ikaw ay bukas sa komentaryo ng tao. Ikaw ay bukas sa pag-alinmang pagpupuna ng kahit na sino. Kumbaga naandun ka sa glass house nakatira. Kumbaga kung ikay takot sa init, kung ayaw mong mainitan, umalis ka ng kusina. Diba? Director, good morning po, Director. Ito interview ito. Kanino? Tignan natin kung ano yung magiging, baka mamaya makarinig ng hindi maganda, pati si Manong Ted kasuhan. Pwede ba yun? Gandang umaga, Manong Ted, DJ Chacha, sa mga nakikinig sa atin. Good morning po. Salamat sa panahon. Go ahead, please, go. Yes po, Director. Dito muna tayo tungkol po dito sa report na itatap nyo raw po, na itap na ba ang Interpol para habulin itong mga fake news peddlers na nasa ibang bansa? So, bakit Interpol, sir? Yes po. Yes, pagka nakapag-case build-up kami, nakapag-file ng kaso dito, at may warrant na lumabas, whatever, ayun po, itatap po namin sila. Ganun po yun. Okay, so ito po'y kumpirmado na. Ilang individuals po ba yung tinitignan natin? Kung makakapagbigay lang po kayo ng overview kung gaano po karami o kalawak ito pong planong habulin ng NBI? Local and abroad, hindi po bababa sa 20 ang aming minamanmanan. At nun pa po namin sila minomonitor yung mga releases nila, yung mga nila, minomonitor po namin at kinukompile po namin. Nakakompile po sa amin yun. Ngayon po, ngayong present situation, ay masyado po yatang lumalala. Kaya kami ay nabagabag na at masyado nang naguguluhan ng ating mamamayan. Pero, Director, can you explain po to us, is that possible na nasa ibang bansa? Wala po tayong jurisdiction sa ibang bansa? Through the Interpol po, pwede po ba yun? Na kumbaga mapapanagot, ito po mga nagpapakalat ng maling impormasyon? Hindi po. Tama po kayo. Yan po ang dilema natin. Katulad for example, ang libel po ay hindi criminal case sa United States. Pero dito po sa atin, criminal case po yan, libel. Alright. Habang hindi criminal case doon, dito naman sa atin ay criminal case. Kaya paano tayo iintindihin ng ibang bansa na hindi naman sa kanila krimen yun? Kaya yan po ang isang dilema namin. So we're looking into other cases na for example po, kung pumasok na po siya sa inciting to sedition o that is a law, a crime sa United States, crime dito, yun po ang tinitignan po naming anggulo. Tulad po ng tax evasion. Remember po, at alam naman nating lahat, depende po sa viewers, sa vlogger, ay nakakatanggap sila ng compensation. Titignan po namin yung anggulo na... Wala na ho po kayong pakialam doon. Oo, kung yun lang yung sinisilip nyo, bakit kailangan yung pakialaman yung compensation? Nagtatrabaho yung tao. Kaya nga content creator Oo, kung isipin nyo lang na ganun lang para, bakit hindi fair? Bakit hindi? Kagaya nung kay Senador Marcoleta, kay Congressman Marcoleta, o yung bumibira sa kanya, yun talaga malala. Sinama yung mga buong religious group. Oo, bakit hindi nyo pinatawag? Oo, bakit wala kayong investigasyon? Bakit puro DDS vlogger? Bakit? Naapektuhan na po ba? Yan po ay tanong ng ating kababayan. Baka sa mga ganung bagay, apektado kayo, wag naman po. Wag ho kayong makapili. Sabi ni Aling Maria dito, wag ho kayong makapili, wag ho kayong one-sided. Kung ika nga, oo, maging fair kayo. Kasi wala namang paninira Wala namang paninirang nagkikritik lang dahil sa nakikita sa estado ngayon ng gobyerno.
O kahit nga kayo, napapatanong kayo. Alam namin ang puso nyo, maka-Duterte kayo. Hindi lang kayo makagalaw kasi nasa administrasyon kayo. Yan ang sabi ni Romel dito. Ang puso nyo, kilala kayo, oo. Oo, kilala kayo na maka-Duterte kayo. Wala tayong magawa. Oo, pero alam namin, darating ang araw. Oo, sir, boss, amo. Pagdating ng mga bagay-bagay, alam namin kung kanino yung puso nyo. Huwag niyo madaliin ang mga DDS vlogger. Alam namin yung puso nyo, nakaside kayo sa ano. Hindi lang kayo makakilos. Ito, matapos takutin, mawala ang benepisyo ng mga OFW. Nako, ito na. Bilyon ang mawawala. Ito, ano sabi rito? Ano man ang gawin ninyo, hindi nyo mapipigilan ang maraming Pilipino. Zero remittance week ng OFW abroad, tuloy na tuloy at tila isang malaking impact ito na mangyayari sa gobyerno. Ito ang naging diretsang pahayag ng maraming overseas Filipino worker sa pamahalaan ni Pangulong Bongbong Marcos matapos ang naging pahayag ng Undersecretary ng Presidential Communications Office na si Claire Castro nang sabihin nito na tila hindi naman raw tama na gagawin ng mga OFW ang tila zero remittance week na maaring makapagpabagsak sa ekonomiya ng Pilipinas na siyang tunay na malaki ang magiging epekto sa pamahalaan. Tama. Tunay na viral at trending ngayon sa iba't ibang social media platform ang naging panawagan ng maraming overseas Filipino worker all over the world na kahit anong gawin raw na pangumbinsi ng pamahalaan sa kanila ay itutuloy nila ang OFW Zero Remittance Week na mangyayari mula March 28 hanggang April 4, 2025. Ito raw ay dahilan para sa kanilang panawagan at Start ngayon Happy birthday pala kay Tatay Digong happy 88th birthday kay PRD. At mula sa ating mga kababayan, OFW, Luzon, Visayas, Mindanao, at yung mga nag-migrate na, may mensahe sila, pagbati nila, ay buong pusong pagbati sa karawan ng ating dating Pangulong Duterte. Kalampag sa gobyerno na mali ang ginawa ng pamahalaan kay former President Rodrigo Duterte na isinuko sa International Criminal Court o sa banyagang husgado para di umano'y litisin dito sa mga akusasyon ng extrajudicial killing. Tila hindi raw sila makapaniwala na sa kanilang konting panawagan at tila hudyat ng magbabala na hindi magpapadala ng kanilang mga remittances sa bansa. Naalarma raw ang pamahalaan pagdating sa usaping pera. Ngunit kahit ano raw gawin ng gobyerno, hindi raw magbabago ang isip ng mga Pilipino at itutuloy ang OFW Zero Remittance Week na mangyayari sa loob ng 7 araw. Hindi man raw magkaroon ng opisyal na pahayag, kumbinsido ang maraming OFW na si President Marcos Jr. at ang kanyang gobyerno ang pasimuno kung bakit isinuko ang dating Pangulo sa husgadong banyaga. Panoorin ang full video online na umani ng iba't ibang reaksyon matapos tiyakin ng maraming overseas Filipino worker abroad na nang dahil sa dila ginawa ng gobyerno kay Pangulong Rodrigo Duterte na ipinadala sa Netherlands nang tila hindi man lang raw nito nakuha ang kanyang karapatan bilang isang Pilipino, tila gagantihan raw nila ang gobyerno. Epekto ng hindi pagpapadala ng maraming Pilipino sa bansa, tiyak raw na ikababagsak na ekonomiya ng Pilipinas. Bilyong Totoo yan. Oo, ang impact niyan talagang lagpak. Ilang araw yan, isipin mo, ilang araw yan. 1 week. Pag magtuloy-tuloy pa yan, di ba? Next month na sila magpadala. Problema. Yun yung suporta ng ating kababayan dito sa nangyari kay Tatay Digong. Ngayon, ang hiling lang naman kasi ng ating mga kababayan na ibalik nyo si Tatay Digong. Gumawa kayo ng paraan. Agaya na sinasabi ni Hunasan dito. Ano ba yung pronouncement ni Hunasan dito? Kilala nyo naman sino si Hunasan. Hindi naman sa pagbida-bida, pero meron siyang boses noon. Ngayon, titignan natin kung ano yung magiging
magiging tawag dito, magiging outcome ng pagsasalita niya dito. Ito na. Yes, ma'am. Sa ICC. Glenn, procedurally, sa kalsada, sa social media, sa harap ng kamera, sa harap ng mikropono, importante marinig natin, no? Yung tinig, yung tunay na tinig ng taong bayan, devoid of partisan political affiliation, devoid of illegalities. Dahil, Glenn, di ba? Ang daming legal opinion na valid din naman, no? So, walang pagkakaisa ron, walang consensus. Pag politika naman, nagkalat naman ang political lines. Saan tayo nagkakaisa? Ang ginawa namin, magtanong kami, sino ang gusto ng gulo? Wala namang nagtaas ng kamay. Sino ang ayaw ng unity? In fact, ito yung plataforma ng unity na nagluklok sa ating Pangulo, sa kinaroroonan niya ngayon. Walang nagtaas ng kamay. So doon tayo nagkakaisa. Ayaw natin ang gulo at gusto natin pagkakaisa. In fact, kung ianggulo natin ito, sa nakagis na namin, kasama na si Manong Dante, Marcoleta. Ano ang pillars ng national security? No? Political unity. Okay lang yung magdebate. Okay lang. Huwag lang magkapikunan at magkasakitan. No? Social cohesion. Nagkakaisa tayo na hindi ito pro or anti. No? Ito ay pro-Filipino. This is a pro-Filipino effort na hindi natin naririnig sa national conversation. Kung maalala mo, Glenn, higit na 1 taon na nakakalipas, meron tayong mungkahi as a private citizen na bago sumama ang sitwasyon, pwede ba yung ating Pangulo nakaupo sa pwesto at yung mga buhay pang dating Pangulo, kasama na si President Duterte, si President GMA, si President Era, magkulong sa kwarto, walang media, walang mic, walang camera. Pag-usapan nila, no, kung ano ang gagawin para mabuo yung sambayanan. Kung medyo nakinig sila noon, wala sana itong sitwasyon natin. Ba't lagpas na tayo rin sa sisihan? Ang question is, ano gagawin natin? Okay, mabuti na itanong mo yan. Hindi na ito issue tungkol kay former President Duterte. Issue na ito ng bayan, ng sambayan ng Pilipino, ng Pilipinas. Kaya kami ngayon nandito. So, balik tayo doon sa katanungan mo. Kahit na anong pamaraan, basta pumirma ka, e-signature, dito sa loob ng ating bansa, abroad, pumirma ka para ipahiwatig sa ICC at sa Korte Suprema na ang unang hakbang dapat ay magtulungan tayo. Pag-isipan nilang mabuti para humupa yung sitwasyon, ibalik dito sa ating bansa si former President Duterte. Dito litisip. Dahil buhay naman yung mga korte natin, malakas, gumagana. So Senator, ano to? Parang noise lang, ingay lang ho ito, magkakaroon ng signature drive. Paano po ito ipapaabot talaga sa ICC ng formal? Hindi kami ang sasagot dyan. Sasagot dyan yung taong bayan. Kung sa tingin nila, ingay lang ito, di ingay lang. Ayun, may isa pang posibilidad. Kung ayaw Nawala tayo, no? Ito, ulit. makinig, di okay lang. Kung makinig, di thank you. Pero kung makinig, ibig sabihin, may sentimento, may nagaganap, may nangyayari sa isip at higit sa lahat, sa puso. Hindi lamang ng mga Pilipino. Nanonood yung buong mundo. Ganito ba tayo mga Pilipino? In fact, no, pasensya ko na sa haba ng sagot ko, no? Yung mga pangyayari, ito nakaraang 2 linggo. Abay, sa aking pananaw, hindi ko na makilala yung Pilipino eh. Tayo mga Pilipino, mapagbigay, madaling kausap, maawain, madaling aregluhin. Huwag mo lang tayo pikunin dahil pag pinikon mo yung Pilipino eh, ibang usapan na yan, di ba? O nakita ba natin yan sa pangyayari? Sa harap ng pamilya, sa harap ng anak, sa harap ng legal counsel, sa harap ng nurse. Ugaling Pilipino ba yan? In fact, post the envelope. Di ba? Yung mga rebelde nating kapatid na lumabas sa sistema, magbabarilan. Pagkatapos ng barilan, ng armadong tunggalian, alam mo ginagawa ng di ba? Ayan yung kanyang stand, ha? Alamin natin dito kay Atty. Panelo naman. Sino yung hinamon niya? Ano ba to? Impeachment. Naku, yan lang ang kasagutan, sabi ni Atty. Panelo. Yan lang ang kasagutan kung gagawin mo yan. Tuloy. Kung talagang mali ang ginawa ng gobyerno ito, ang puno ng gobyerno, yan yung kapatid, maghain ka ng impeachment laban sa kapatid mo sapagkat ka ng culpable violation of the Constitution. O yun, nakabo mo sa kanya. Hindi lang sa naon ng reaction. Regarding po doon sa Senate hearing nila Senator Amy Marcos, ano po masasabi niyo doon, sir? Na kailangan kumalas na sa alianza? Sabi ko naman, yung Senate hearing na yun, sabi ko, kasi hindi pumas, sabi niya, gusto niya malaman kung ano nangyari, anong
anong nangyari. Video na nga lahat, kita na ng buong mundo kung ano nangyari. Sabi niya, gusto malaman kung sumunod ang pulis. Alam na nga natin lahat, hindi sumunod ang pulis sa batas eh. Gusto kong malaman, kung may jurisdiction wala, kung meron bang ano yung Interpol. Lahat ng yun, alam na natin eh. So, kaya sabi ko, hindi ba tinanong ako ng mga reporters sa isang forum? Kasi before nagkami siya ng Senate hearing, sabi niya, hindi na siya attend ng rally ng alyansa. O hindi ba sagot ko, balak kayo pala, buhay sa mundo, bulay-bulay lang mo. Kaya alam mo, ang problema sa babae eh, namangka siya sa dalawang ilog. Gusto niya kumuha ng boto sa Duterte, gusto niya rin kumuha ng boto sa Marcos. Binabanatan niya kapatid niya, pero nagkakandara pa siya na initaas ang kaway niya ng kapatid niya. O pagkatapos, nung nakita niya na nakakita naman siya ng oportunidad na pa pwede maanin siya ng mga Duterte, eto na naman siya. Tapos, eto, di ba, yung kanyang kapatid, hindi siya binabanggit. Dalawa, 3 beses na natin sa rally. Kaya no choice na yun siya. Kaya sabi na, she voted, you did not vote, you were fired. Tinangkap ka talaga ng alyansa. Kaya, tingnan nyo, ang survey na, ang trajectory niya pabagsak. Kasi nga, ang tao, wala nang tiwala sa kanya. Nasira na ang credibility niya. Wala nang pagtitiwala. Kaya kahit anong gawin niya pa ngayon. Well, sabi nga ng mga Kastila, merece, you deserve it. Pero sir, saan kaya patutungo yung ginawa nilang hearing na yan? May makakasuhan ba? Ano? Saan kaya patutungo yung ginawang hearing nila? Yeah. May makakasuhan po ba? Sa programa ko, sa SMN, sabi ko sa kanya, public team at sa TikTok. Senadora, kung gusto mo akong maniwala sa'yo, ang ginagawa mo, demanda mo. Ikaw mismo mag-demanda ka sa mga pulis na lumabang ng batas. Number 1. Number 2, kung talagang mali ang ginawa ng gobyerno ito at ang puno ng gobyerno ay yung kapatid, maghain ka ng impeachment laban sa kapatid mo. Kapag ka ng culpable violation of the Constitution. Yun. Nahabang mo sa kanya, hindi mo siya nagagawin. Kasi ka, balat kayo yun. Thank you, sir. Narinig nyo. Hindi raw gagawin kasi balat kayo pala. Yun ang mga bagay-bagay na dapat nating malaman at maintindihan. Kung gagawin niya ngayon, hindi mas okay. Mapapaniwala niya yung taong bayan. Kung hindi naman, naku po, anong sasabihin niya na lang? Parang, nakikisaw-saw na lang siya. Kung halimbawa may umaalma, doon lang siya magre-react. Kailangan maging proactive, hindi reactive, di ba? Maging proactive ka sa nangyayari. Kung alam mo mali, di gawan mo ng preventive measure. Alhin mo kagad. Di ba? Ngayon, eto na. 2 ilog ng pinuntahan, wala pa rin. Nag-away ngayon daw, di umano. May paliwanag siya dito eh. Nag-away ba? Matagal na raw. Di kinakausap ang kapatid. Bakit? Bakit kaya? Ano kayang problema? Bakit hindi kinakausap? Dito aalamin natin yan para maliwanagan tayo. Pasok. Pakiramdam daw ni Senadora Amy Marcos, nagalit ang kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos nang ituloy niya ang pagdinig ukol sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa initial findings ng kanyang komite, may mga paglabag umano sa karapatan ng dating Pangulo. Saksi, si Mab Gonzales. Matagal na kami hindi masyado nag-uusap, maraming humaharang, matagal na. Nakikita ko lang pag public events. Paglilinaw yan ni Senadora Amy Marcos nang tanungin kung nasira ang relasyon nila ng kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos dahil sa investigasyon ng kanyang komite sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero tila nakadagdag pa ang hearing na para sa tingin niya ay minasama at ikinagalit ng Pangulo. Hindi aniya niya intensyong maging anti-administration ang pagdinig. Sabi niyo parang nagalit yata sa iyo ng President? Yes. Nagulat naman ako nung nagalit na nga kasi nga siguro hindi nagkakasundo. Yung mga sagot hindi tumutugma. Ano yung problema? Bakit hindi tumutugma? Bakit galit? Bakit nagalit? Bakit nagalit? Mas maganda dito natin panoodin sa kabila. Ito kasi yung the best na interview sa kanya na napanood ko. Kaya dito natin bibigyan ng ito. Panoorin nyo. Hindi masyado nag-uusap, maraming humaharang. Yan. Nakikita ko lang pag public event. Kung si Senator Amy Marcos ang tatanungin, matagal na silang hindi nagkakausap ng kanyang kapatid na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
Sa naging pahayag na ito ng Senadora, ayon sa Malacanang, tila may hindi pagkakaunawaan ng dalawa. Pero nilinaw ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, sa panig ng Pangulo, walang anumang problema si PBBM kay Senator Amy pagdating sa kanilang relasyon bilang magkapatid. As we can see from the statements of Senator Amy Marcos, it seems like there is. But on the part of the President, we cannot say that there's a rift in the relationship of the two siblings. Ayon kay Yusek Castro, makikita naman ito sa nagiging reaksyon ni Pangulong Marcos sa mga nakalipas kahit na present ang kanyang kapatid sa ilang pagtitipon kasama ang Duterte supporters. Hindi siya pikon. Kaya kahit anong banat, kahit nakita na niyo po si Senator Amy Marcos na nandoon sa Maisog Rally habang binabanggit ng dating Pangulong Duterte ang paninira sa kanya, PBBM, wala po tayong nadinig. Ukol naman sa pagkalas ng Senadora sa senatorial slate ng administrasyon, sagot ng Malacanang, kung hindi po talaga nalilinya ang kanyang mga paniniwala, sa paniniwala ng alyansa, mas maganda po siguro talaga na siya ay umalis dahil kung hindi niya pa paniniwalaan ang mga programa ng alyansa, hindi po talaga magkakaroon ng magandang relationship. Naungkat ang estado ng relasyon ng magkapatid dahil na rin sa pagsasagawa ng investigasyon ni Senator Amy ukol sa naging pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at maglabas ng initial findings na kumukontra sa naging aksyon ng gobyerno ukol sa issue. Bago ang paglalabas ng resulta ng naturang Senate probe, nag-withdraw ang Senadora sa alyansa para sa bagong Pilipinas na sinusuportahan ni Pangulong Marcos. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Bakit kaya nag-withdraw? Ano kayang problema? Talagang gusto. Sabi nga ni Atty. Panielo, baka gusto kumuha ng boto sa kabila, gusto kumuha ng boto sa kanan. Kaliwat kanan ang kukuha na ng boto. Hindi ho pwede yun. Kasi sabi ni Maria Lourdes Sanchez dito, hindi pwede yun. Dapat meron kang stand kung saan ka. Nakita mo naglabasan ng mga taong bayan, parang nagalit ka. Sa bagong sa bagong alyansa natakot ka, baka hindi ka na iboto. Ito ho kukonfirm lang natin tatanong natin sa ating mga kababayan, sa mga subscriber, kayo ho po ba, mga subscriber ko, kayo ho po ba ay boboto pa dito kay Miss Amy? Comment nyo sa comment section para maintindihan natin. Nagtatanong ho tayo, hindi ho tayo naninira. Ayan po ay lumalabas base sa nakikita natin sa mga napapalabas. Diba? Sino-sino ba ang lumabas? Hindi lang naman buong Pilipinas. Diba? Iba't ibang bansa pa. Yan ang katunayan. Kita nyo. Nung nagkaroon ng celebration sa The Hague, noong 23, biruin nyo, napuno. Sa Canada, napuno. Sa Australia, napuno. Sa New Zealand, napuno. Sa Qatar, sa Milan, halos buong mundo na po, buong bansa na po ang sumunta. Kaya nga yung mga iba nagsasalita na, kagaya ni Gringo Hunasan, diba? Dati hindi naman yan. Ilan-ilan lang yung naniniwala noon. Ngayon, nagulat sila, parang ibang klase na to. Talagang taong bayan na nagagalit. Nagtataka tayo, bakit ito mga bakulaw, ayaw pa rin magtigil. Sa bagay. Gusto talaga nilang mawala si BP Sara sa pagiging vice presidente at ma-impeach at hindi na makatakbo sa 2023. Naku, diyan ho kayo nagkakamali. Ito sasabihin ko sa inyo. Kung si BP Sara ay hindi makatakbo sa 2023, marami pa hong Duterte. At saka hindi. PDP line, pag nanalo ang PDP line, yung 10 na inendorso ni Tatay Digong, wala na huya impeachment na yan. Ito, baka magkabaligtad pa ang sitwasyon. Yung ginagawa nyo kay BP Sara, baka mamaya, pag upo ng lahat ng PDP line, mayroong magbigay ng boses. Diba? Kagaya sinasabi ni Atty. Salpanielo. Diba? Ito pang problema. Baka mamaya, hinamon ni Atty. Salpanielo itong kapatid, mag-file nga. Baka mag-file nga. Kasi matagal na pala silang hindi nag-uusap. Diba? Ano sa palagay nyo mga kasama? Ano sa tingin nyo? Anong mangyayari pag nag-file? Sigurado, diretso, no? Diretso talaga. Kayo, isurvey tayo. Anong sagot nyo? Kung magpa-file ang PDP line at nanalo na lahat, nakapasok na, naproklama na. Pag nag-file ang PDP line, kung sino man, baka mabaligtad, no? Kung sino ini-impeach ngayon, baka mabaligtad. Naku.
Yan ang hindi natin mawari. Yun lang nakikita natin sa mga nangyayari ngayon dahil sa mga boses ng taong bayan, ating mga kababayan na galit na rin. Oo, kanino? Naku po. Alam nyo naman kung kanino sila galit. Hanggang sa muli mga kasama lagi nyo tatandaan. Mamayang hapon po, meron po tayong upload. At syempre, huwag nyo kalimutan, batiin si Tatay Digong sa comment section. Happy birthday, Tatay Digong. Hashtag nyo na lang, hashtag happy birthday PRRD. Yan ang ating mga pagbati kay Tatay Digong. Hanggang sa muli, bye-bye!